Hollywood TV. Please sit down, Marcos, offered ko. Sinanyasan siyang umupo sa cream-colored sofa, masunurin siyang sumunod at umusad. Lumubog siya sa malambot na unan na may natural na grace of a king. Pagkaayos niya ay umupo ako sa tapat niya at inilagay ang bouquet ng fresh red roses sa ibabaw ng kandungan ko, bago ko ibinalik ang atensyon ko sa kanya. Si Marcos ay matamang nakatingin sa akin, at natatakot akong matutunaw ako sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Nagagawa kong salubungin ang kanyang nakakatakot na tingin sa kabila ng nakakahiyang halik sa pisngi na ibinigay niya sa akin. Hindi ako makapaniwalang ginawa niya iyon nang walang pahintulot ko. Hindi naman yun big deal. Ayaw ko lang na may manghimasok sa aking personal na espasyo nang walang pahintulot ko. Hindi na mas awkward kung may nakakita sa ginawa niya. Buti na lang at walang tao sa loob ng living room maliban sa amin. Ang pag-iisip ay kahit papaano ay nakakagaan. Isang pakiramdam ng biglaang discomfort ang bumaba sa akin, ang aking mga mata ay lumipat upang hanapin kung saan nanggagaling ang nararamdaman. There was nothing amiss, sabi ko sa sarili ko sabay kibit-balikat. Nang itutuon ko na sana ang aking pag-alagala kay Marcos, isang malambot na kurap ng paggalaw sa itaas ng hagdan ang nakakuha ng atensyon ko, habang papalayo ito. Kaya nakita ito ni Gabriel. Bumuntong hininga ako, medyo nagigilty kung sa halip ay naiirita ako. Si Gabriel ang nag-espiya sa amin. I wonder kung isa ba ito sa mga responsibilidad niya bilang hired bodyguard ko. Beatrix. Ipinilig ko ang aking ulo, pinigilan ang aking hindi makontrol na pag-iisip, at ibinalik ang aking atensyon sa aking bisita. I'm still quite surprised to see you here, Marcos. Pwede ko bang itanong kung paano mo nalaman na nandito ako? Ngumiti ulit si Marcos. Sa pagkakataong ito ay mas maliwanag kaysa sa huli. Si Alexander ang nagbigay ng impormasyon sa akin. Kung sakaling nagtataka kayo kung bakit ako nandito, may bahay ako dito sa Britanya. Dito nakatira ang nanay ko. Sagot niya na parang nabasa niya ang tanong sa likod ng iniisip ko. Oh, hindi ko alam. Siyempre, I want to surprise you, Beatrix. Well, ginulat mo ako, Marcos. Mas magugulat ka kapag sinabi ko kung bakit ako pumunta dito, aside from seeing you of course, makahulugang sabi ni Marcos na ikinakunot ng noo ko sa pagkataranta habang nakatingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Marcos? Umayos ako ng upo. Napahigpit ang mga kamay ko sa bouquet ng bulaklak na halos pumipisil na sa tangkay ang lakas na ginawa ko. Sana lang ay handa na ako sa mga sasabihin niya. Beatrix, gusto kong hingi ng kamay mo. Seryoso niyang sabi, straight to the point, at walang filter. Yung ekspresyon niya ay lumambot ng kaunti. Ang pagkabigla ay hindi sapat para ilarawan ang aking nararamdaman. Dumbfounded ay medyo malapit ngunit hindi pa rin sapat. Nakatingin lang ako sa kanya nang nakabuka ang bibig ko habang naka-frozen sa sofa. Marriage. Dear Lord, hindi ako handa para dito. Si Marcos ay isang kagalang-galang na tao. Siya ay mayaman at good-looking. He was exactly a good girl's dream guy. Siya ay halos perpekto sa lahat ng panig at iyon talaga ang problema. He's too good to be true. Too good for me actually. Deserve niya ang babaeng mamahalin siya ng buong buo. Hindi isang taong may excess baggage tulad ko. Siya ay isang mabuting tao. Hindi mahirap mahulog sa isang tulad niya. Pero hindi ko kayang suklian ang kanyang malambing na pagmamahal. Kaya kong ibigay ang pagmamahal na gusto niya, na ibigay ko na sa iba, kay Gabriel. Sana hindi ka seryoso. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Hindi pa ako naging ganito kaseryoso dati, Beatrix. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata at minasahe ang masakit kong templo. Parang lumalala ang ulo ko. Hindi ko alam kung ilan sa mga hindi inaasahang pangyayaring ito ang kakayanin ng aking mga ugat. Kagabi natuklasan ko na ako ay divorced, at kinabukasan ay dumating ang isang lalaking natitised sa aking buhay na humihiling ng kasal. Siguradong pinaglalaruan ako ng tadhana. Bakit ako, Marcos? Tinanong ko ang mga salita ng malumanay ngunit may epekto. Hindi yan ang tanong. Ang tanong bakit hindi? Sagot niya, hindi sumusuko. Kung bibilangin ko ang dahilan kung bakit hindi tayo matatapos hanggang bukas. Pero dahil nagtanong ka, sasabihin ko na ang dahilan. Divorced ako at may anak na ako. Si Marcos ay hindi man lang kumibo o gumagalaw kahit isang kalamnan. Nagmukha siyang kalmado kahit na sinabi ko sa kanya ang totoo. Alam ko, Beatrix, nagtataka din ako kung bakit ikaw, gayong daan-daan at libu-libong babae sa buong Cordova. Hindi man lang kasama ang Britanya. Pero kahit na sinabi ko sa sarili ko iyon, parang hindi kita kayang isuko. Ikaw ang gusto ko at si Faith Viena. Mukha siyang sincere. Nararamdaman ko na nagsasabi siya ng totoo ngunit ang mga bagay ay nangyayari ng napakabilis, at nakakatakot sa akin sa bilis nito.
Sinasabi mo ba ang mga bagay na iyon dahil may kapangyarihan, pera, at impluwensya ang tatay ko? Hindi ko alam kung ano ang hinahangad mo, pero putulin mo na yan, Marcos. Hindi ako handang mag-entertain ng kahit na sino. Just I thought. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin. Bumangon si Marcos mula sa kanyang kinauupuan, nagbago ang kanyang gwapong mukha sa sakit. Mukha siyang talunan pero hindi siya sumusuko. Sa sobrang determinadong matalo sa labanan ay gusto niyang maging isang panalo na kahit madaling sumuko. I just want to let you know that I don't give a damn about your inheritance. Ako ay mayaman at makapangyarihan gaya ni Alexander Gonzalez. Ang gusto kong sabihin ay handa akong tanggapin ka, Beatrix. Kahit ang nakaraan mo, para lang mapatunayang totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon na may malungkot at mainit na mga mata, bago siya tuluyang humakbang patungo sa pinto. Nang wala na siya, hindi ako umalis sa kinauupuan ko, sa sobrang gulat ay hindi ako makagalaw. Hindi ko alam na may tinatagong nararamdaman si Marcos para sa akin. Napapansin ko ang hindi pangkaraniwang paraan ng pagtingin niya sa akin, pero lagi kong inaakala na natural siyang nagmamalasakit sa lahat ng kaibigan niyang babae. Hindi kailanman sumagi sa isip ko, hindi hanggang ngayon na ang kanyang nararamdaman ay lampas sa hangganan ng pagkakaibigan. Marcos wanted more, pero hindi ko maibigay sa kanya. Pagkatapos kong makaipon ng sapat na lakas para igalaw ang aking mga paa, tumayo ako sa sofa at dali-dali akong naglakad patungo sa hagdan. Pero bago pa ako makaakyat sa unang hakbang, biglang sumulpot si Gabriel mula sa kung saan. Nagsisimula na siyang kilabot sa akin sa kanyang pangit na ugali na walang humpay na sumusulpot mula sa kung saan. One of these days, siya ang magiging kamatayan ko kung ipagpapatuloy niya lang iyon. Iniisip ko kung gaano katagal ako tatagal, bago ako sumuko sa atake sa puso sa sarili niyang kagagawan. Bakit hindi mo siya bigyan ng chance? I could tell that he was sincere. Sabi ni Gabriel na nag-cross ang mga braso sa ilalim ng kanyang dibdib. Ipinaalala niya sa akin ang isang ama sa aktong pinapagalitan ang kanyang anak na babae matapos niyang mahuli itong walang pakundangan na tinitrato ang kanyang kalaro. Sa totoo lang, mas nabigla ako sa mga sinabi niya kesa sa presensya niya. Iyan ang huling bagay na inaasahan kong marinig mula sa aking ex-husband. Hindi ako sigurado kung sinusubukan niya akong asarin o seryoso niyang sinasabi sa akin ang pinakamahusay na advice. Hindi siya nagpakita ni katiting na pagsisisi sa pag-eavesdrop sa aking negosyo. May katapangan pa siyang makinig sa ganoong pribadong pag-uusap. Walang hiya ang lalaking ito. Akala ko kumuha si Papa ng bodyguard, hindi human CCTV, para panoorin ang bawat kilos ko. Nakakainis si Gabriel minsan, tahimik kong naisip. Sinamaan ko siya ng tingin, tinagilid ang baba ko sa mapanghamon na paraan bago sinalubong ng diretsyong tingin. Kung gusto mo si Marcos, bakit hindi mo siya pakasalan? Itinulak ko ang bouquet sa dibdib niya, nasalo niya iyon ng maaga bago pa ito malaglag sa sahig. Nagmarcha ako papunta sa hagdanan nang hindi lumilingon sa likod. Nang makabawi siya sa pagkagulat ay bumungad sa hagdan ang malutong na tawa ni Gabriel. Tawa pa siya ng tawa nang makarating ako sa taas ng hagdan. Nang tawagin niya ang pangalan ko, hindi na ako lumingon. Frustrated by his lack of formality, I didn't ignore him and I made a beeline straight to the privacy of the library. Seryosong iniisip ni Gabriel na wala na akong nararamdaman para sa kanya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot sa ideya. Or was it his other way of saying we don't have a chance to be together again, since we'll both end up at sakta na naman ang isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko ngayon. Sobrang naguguluhan na ako. Itinulak ko ang pinto ng library at lumipat sa loob ng silid na may mabilis at nagmamadaling paggalaw. Nakarating ako sa swivel chair, napahiga ako sa ibabaw at sinandal ang likod ko sa malambot na cushion sa likod ko. Kahit papaano, ang katotohanan na hinayaan kong lumayo si Marcos ay nagdulot sa akin ng suffering with guilt. Siguro dapat sinabi ko na sa kanya ang friendship na iyon ang tanging maibibigay ko. Kung sincere siya tatanggapin niya ang ibibigay kong offer at maghihintay ng right time, hanggang sa handa na akong umibig muli. But then, ayokong bigyan siya ng false hopes. Hindi ako papayag na ituloy niya ako, kapag hindi ako sigurado kung magkakaroon ako ng romantic feeling sa kanya. Tama na ang kalokohang ito. Mayroon akong exam bukas, mas mahalaga ito kaysa sa love life ko. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga, kinuha ang reviewer at ipinagpatuloy ang aking masinsinang pag-aaral. Pagkaraan ng hapong iyon, 1 oras pagkatapos ng isang spectacular lunch, bumalik ako sa privacy ng library at ibinaon ang aking ilong sa pagitan ng isang libro. Ang mga pangyayari mula kaninang umaga ay sumasakop pa rin sa aking isipan, ngunit hindi ko hinayaang sirain ito ang aking kalooban. Sa tuwing pumapasok sa isip ko, itinutulak ko na lang. Hindi naman ganoon kahalaga kung ikukumpara sa critical kong exam bukas. Hinintay kong mag-materialize si Gabriel mula sa pinto para makausap ko siya, but he failed to appear.
Kahit anino niya ay hindi nagpakita sa library pagkatapos ng halos 1 oras na paghihintay. Ang kanyang mga libro ay nanatiling makinis, at hindi nagalaw, naghihintay lamang para sa kanya upang pag-aralan at i-flip ang mga pahina. Lumipas ang 1 oras sa 2 ngunit hindi siya dumating. Ibinigay ko ang lahat ng pag-asa at pinilit ang aking sarili na tumuon sa gawaing nasa kamay. Obvious naman na hindi magpapakita si Gabriel. Definitely, not if he's trying to avoid someone, na someone is me. Nagtataka nga ako kung bakit niya ako iniiwasan after Marcus appeared to ask for my hand. Not that I cared too much about him. Kaya lang ayoko siyang bumagsak sa exam niya. Ano kaya ang iisipin ni Faith Viena kung matuklasan niyang isang araw ay bumagsak ang kanyang ama sa kanyang unang exam sa university matapos itong hindi makapag-aral, iyon ay maging lubhang nakakahiya para sa kanya. Siya ay isang mapagmataas na tao pagkatapos ng lahat. Inikot ko ang pen sa aking kaliwang mga daliri, naiisip ko ang aking sarili na ang lead majorette ay mahusay na nagpapaikot-ikot ng magarbong baton sa kanyang mga kamay. Nadulas ang pen sa pagkakahawak ko, bumagsak ito sa sahig kasabay ng mahinang pag-click. Ibinaba ko ang libro sa ibabaw ng mesa at sumilip sa ilalim ng swivel chair, wala ang pen. Wala na ito, marahil ay gumulong sa ilalim ng study table. How I wish na mawala ang feelings ko kay Gabriel ay ganoon kadali, ang pag-move on ay magiging mas simple. Focus Beatrix. Focus. Napaungol ako sa frustration matapos kong mapagtanto kung gaano ako naging distracted. Madalas itong nangyayari sa akin ngayon, hindi magandang senyales iyon. I need more focus to achieve my goals and that includes having high remarks to make my family proud of me, lalo na si Faith Viena. Dumiretso ako sa swivel chair at tinulak si Gabriel palayo sa iniisip ko, habang kinakapa ko ang librong binabasa ko sa taas ng table at bumalik sa linya kung saan ako huminto. Hindi ko naiisipin si Gabriel, promise. Mukhang may sariling plano ang tadhana. Tulad ng handa kong ituon muli ang aking buong atensyon sa libro, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel na walang maalalang kumatok. Hindi ko alam kung saan galing bago siya dumating, but I'm sure as hell na iwan niya ang ugali niya doon. Great, just great. Ang libro ay nahulog pabalik sa mesa na may isang kalabog. Gabriel never failed to amuse me, I thought dryly, maingat na pinupulot ang libro para ayusin ito sa ibabaw ng iba. Nang tuluyang iangat ko ang aking tingin, matamang nakatingin sa akin si Gabriel, hindi kumikislap ang mga mata. Uminit ang pisngi ko. Isang tingin lang ang kailangan para mawala lahat ng konsentrasyon ko. Napalingon ako, tumahimik ako. I'd been looking for you, Gabriel. Where have you been? Nagkibit balikat siya at ipinasok ang mga daliri sa bulsa ng jeans niya. Alam na alam ko ang kilos na iyon. May itinatago siya. May ginawa lang akong importante. Ngumiti siya. May kakaibang kislap sa kanyang kaakit-akit na asul na mga mata. I wonder kung anong balak niya. Entrance exam natin bukas. Hindi ka nag-aral. Matigas na sabi ko, wala akong maisip na sasabihin. Hindi ako nag-aaral. I'm a genius, confident niyang sabi. Huwag kang overconfident, Gabriel Carter Anderson. Pumikit ako at inilibot ang aking mga mata sa langit. Damn nuisance, not to mention damn irritating. Bumuntong hininga ako. Ang sobrang pag-iisip ko siguro ang nagpatawag sa kanya sa library. Let's make a deal, Beatrix. Bigla niyang sabi, ang mga mata kong malapad at nagtatanong na naghahanap sa sarili niya. Inaasahan ko na nagbibiro siya, pero hindi man lang nakapikit ang mga mata niya. He was serious as hell. Anong deal? Inilagay ni Gabriel ang magkabilang daliri niya sa magkabilang gilid ng kahoy na mesa at lumapit. Dear Lord, nariyan ang misteryosong ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi-labi. May balak talaga siya. Iniisip ko kung ano iyon. Pag pumasa ako sa exam, papayag ka na makipag-date sa akin. Sabi niya, kaya nagsitayuan ang mga balahibo ko sa braso. Nagulat ako, pero hindi ko pinahalata. It took me almost an eternity bago ako nakasagot, nung ginawa ko na-realize ko na nakatayo na pala ako. What if you don't? Sabi ko, nakahalukip-kap ang aking mga braso sa ilalim ng aking mga dibdib. You really want me to fail, are you? Tumaas ang kanang kilay niya, sumilay ang nakakalokong ngiti sa labi. Masyado siyang confident na papasa siya sa exam, I'm actually doubting kung kaya niya. No, of course not. Hindi ka nag-aral. I don't expect you to pass with flying colors except kung mag-cheat ka. Hindi sumagot si Gabriel. Hindi man lang niya sinubukang tanggihan ang cheating. Marahil ay tinatanggap niya ang kahulugan ng cheat ng mas malalim kaysa sa nilalayon. I will pass the exam. Sinabi niya ito sa malambot at magaang tono, ngunit ito ay tiyak na puno ng determinasyon. Huminga ako ng malalim at mahaba. Hindi naman siguro masamang sumang-ayon. Sa bagay, hindi naman 100% sure na papasa talaga siya sa entrance exam. Deal, bulong ko kahit hindi ako sigurado kung tama ang desisyon ko. But then who knows kung ano ang lalabas pagkatapos kong pumayag.
Baka mas mamotivate siya nito at magsusumikap siyang makapasa sa exam. Lumiwanag ang mukha niya pagkatapos kong marinig ang mga magic words. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Nakahinga naman siya ng maluwag sa sinabi ko. Ang isang deal ay isang deal. Mahina niyang sabi na parang sinasabi sa akin na igalang ang aking mga salita. Siyempre, kapag binigay ko ang aking pangako ay tinutupad ko ang pagtatapos ng aking salita. Hindi ko mababago ang isip ko sa paraang kinatatakutan niya. Yes, promise, sagot ko sabay taas ng pinky finger ko sa kanya. Yes, promise. Inulit niya at pinasok niya ang maliit kong pinky finger. Mabilis kong inilayo ang aking mga daliri, hindi ko kinaya ang mabangis na agos ng nakakakiliti na sensasyon na nasusunog sa sandaling magkadikit ang aming mga daliri. See you on our date this Monday, Beatrix. Hinawakan niya ang mga palad ko sa huling pagkakataon, at inilapit sa malambot at init ng labi niya. Nanginginig ako, bumaba sa aking gulugod. Binitawan ng mga palad niya ang mga daliri ko. Nang hindi lumingon, dumiretso siya sa pintuan at isinara ito sa likuran niya. Kanina pa siya nawala, pero nakatayo pa rin ako sa kinatatayuan ko na parang marble statue na hindi gumagalaw. Ang exam ay tumagal ng 2 magkasunod na oras. Ito ang pinakamahabang oras ng buhay ko, halos tumagal ng walang hanggan. Ginugol ko ang buong linggo sa pag-aaral hanggat kaya ko, ngunit walang gaanong libro ang nakapaghanda sa akin para sa mga tanong na halos sumunog sa mga labi ng aking mga brain cells. Masyadong komplikado ang mga tanong para mahawakan ng mahina kong utak. The thought of failing seems to say the hell out of me. No, 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 I will not fail. Paulit-ulit kong inulit ang mantra sa loob ng ulo ko, hanggang sa gumaan na ang pakiramdam ko. Kailangan kong ipasa ito. Kailangan kong ipasa ito. Ang pagbagsak ay nangangahulugan ng paglubog sa hindi gaanong kanais-nais na seksyon. Hindi ko kayang mangyari yun. Nang matapos ang exam, isang malalim na mahabang hininga ang kumawala sa aking mga labi. Napakasarap sa pakiramdam na tapusin ang nakakapagod na exam. Naway maawa ang Panginoon sa aking kaawa-awang kaluluwa at hayaan akong makapasa sa exam. I did my best after all. Pagkalabas ko ng room ay pumasok si Gabriel. Good luck Gabriel, bulong ko na sapat lang para marinig niya. Ang kanyang mga pisngi ay lumalim ng ilang shade habang nakatingin sa malayo. Salamat, sagot niya na may nakakalokong ngiti sa labi. I will pass the exam, promise. Dagdag pa niya, ang determinasyon ay nag-alab ng maliwanag sa kanyang katangi-tanging asul na mga mata. Before I had the chance to react, he's already moving to enter the room. Umupo siya sa upuan malapit sa bintana. May matinding ekspresyon sa mukha niya. Hindi ko pa siya nakitang ganito kadeterminado noon. Mabangis ang mukha niya na parabang isang mandirigman na handang harapin ang laban. Sineseryoso niya ang exam sa paraang hindi niya ginawa noon. Ang pag-iisip na makipag-date kay Gabriel ay hindi ako komportable. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko dahil nababalot ako sa pagitan ng excitement, thrill, at pagkabalisa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa kanilang tatlo. Biglang napatingin si Gabriel sa gawi ko. Nahuli niya akong nakatingin sa kanya, nakita niya ang gulat kong mga mata at ngumiti ng malawak. Ito ay isang sigurado at kumpiyansa ng ngiti na parabang sinasabi niya sa akin na, "Watch me win this deal." Sumenyas ang professor na magsisimula na ang exam. Inilayo niya ang mukha niya sa mukha ko at nag-focus sa test paper na ipinasa sa kanya ng professor. Kung makapasa siya sa exam, magkakaroon kami ng aming unang tunay na date pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi ako makapaghintay na makita ang mga resulta. At dito na po, nagtatapos ang part 38 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.